Pinakamatinding balita sa taon na to ay ang pag-increase ng subsistence allowance para sa mga sundalo. Ito yon. Alam nyo, labis na ikinatutuwa ng mga sundalo. Kahit hindi pa ito na-implement ngayon, no? Ito ay sa taong 2025, ang proklamasyon ng ating mahal na speaker, si Representative Martin Romualdez, na kung saan ay sinabi niya na i-increase ang mess allowance o kilala rin sa subsistence allowance ng mga tropa na magiging 350 pesos per day mula doon sa dati na 150 pesos per day. Ngayon, kaway-kaway din para sa mga CAFGU personnel kasi ang tinatanggap ng mga tropa ng CAFGU ay katumbas na allowance na tinatawag na subsistence allowance. So kung ang mga sundalo ay mabigyan ng karagdagan na subsistence allowance, gawing 350, ang ibig sabihin din nun, ganun din ang matatanggap ng mga CAFGU. Dahil ang katumbas nga ng kanilang allowance ay ang subsistence allowance ng mga sundalo. Ngunit, hanggat hindi pa talagang tunay na na-implement ito at natatanggap na natin, ay hindi pa natin masisigurado dahil mahirap naman kung pangunahan natin na talagang 100% na yan hanggat hindi pa siya naging fund release mula sa Department of Budget and Management at hindi pa siya nag-appear doon sa ating payslip bilang subsistence allowance amounting to about 10,500 pesos per month. Nako, natutuwa rin ang mga misis nyo, alam nyo na. Kasi kapag malaki ang subsistence allowance ng mga tropa, alam na. Pero nais ko lang na malaman ng lahat, ang subsistence allowance talaga ay hindi yan sweldo, pagkain yan ng mga tropa. Kung ano ang diskarte niya para sa pag-budget nito, ay siya na ang nakakaalam doon. At sa amin, kapag kami ay napupunta sa mga syudad, alam niyo na, nakikita niyo pag pupunta ka lamang doon sa mga fast food chains, kagaya ng Jollibee, McDonald's, isang order mo lang. Kung gusto mo na tipong 2 chicken, 2 kanin, tingnan mo ano ang amount na babayaran mo. 'Di ba? Hirap talaga. Kung 150 lamang baka isang kain, ubos na. Hindi yung subsistence allowance. At ito ang nakikita ng ating mga mambabatas na dahilan kung bakit sila ay nag-allocate ng pondo para sa karagdagan na mess allowance ng tropa. Ayan, so mas marami na ang maging motivated ngayon na maggawa ng mga tungkulin. Alam niyo, kapag in-increase ang ating mess allowance, in-increase ang ating sweldo, tayo ay na-promote at ibig sabihin ay madagdagan na naman ang ating sweldo, suklian natin ito ng mahusay, mapagkatiwalaan, magaling, matino na serbisyo. Ibig sabihin, suklian natin, mag-give back tayo sa serbisyo sa ating bayan. Ang iba, mag-antay lang ng 8 to 5, isip-isip na sana ako uuwi, sana ako magliliwaliw. Hindi ganoon ang attitude ng mga lingkod bayan, kasama doon ang mga sundalo na nasa military service. Kailangan suklian natin yung katumbas doon sa ginawad sa atin na sweldo. Tumbasan natin yung katapat na serbisyo. Maging matino tayo, kung ano yung ikabiyan doon sa ating normal na ginagawa, ay gagawin natin yun in the name of service. Excellence ang tawag doon, no? Excellence in service. Required sa atin yun, sa lahat. Hindi lang naman sa iilan yun eh. Tayo ay mag-give back. So ayan, sa mga tropa dyan, kaway-kaway, alam ko, labis din ang tuwa ng mga tropa ng CAFGU nito. Marami nag-PPM sa akin, sir. Paano ba madagdagan yung aming allowance? Kasi 15 days, after 15 days, yung aming pag-duty, tapos magtatrabaho pa kami dahil yung 4-5, medyo
alanganin, hindi makabuhay pamilya. So, yan ang mga sinasabi ng mga tropa natin sa CAFGO. So, magdasal kayo, tayong lahat, na maging tunay ito na policy at malaking tulong ito sa lahat. Lalo na sa ating mga CAFGO na nag-aantay din ng increase ng ating mess allowance. Palagay ninyo, isama kayo natin yung mga kapatid natin sa police, yung kapatid natin sa Coast Guard. Sadly, ang announcement ay para lamang sa mga members ng Armed Forces of the Philippines bilang pagkilala sa mga naiambag nito para sa ating seguridad, lalo na doon sa pagsugbo sa communist armed conflict na kung saan ngayon ay napaka-irrelevant na ng mga komunista na nagsusulong ng karahasan sa buong kapuluan. Dapat itong maitaguyod at ito ay sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagpakita ng mahusay na pagserbisyo, pagmamahal sa ating mga kababayan, lalo na doon sa dating mga armed conflict affected areas. Yan ang tawag na sustaining the gains. Ang ibig sabihin, tuloy-tuloy na i-address yung mga root causes ng armed conflict at alam naman natin na ang malaking percentage sa effort nito ay non-military actions. At yun ay ang pag-deliver ng mga services doon sa mga kanayunan, pagpakita sa kanila na sila ay kinakalinga ng mga lingkod bayan at tayo na mga sundalo ay nasa likod lamang ng effort na yon. Dahan-dahan tayong maglipat sa ating tunay na trabaho at yun ay ang Territorial Defense Operations. Kaya napakahalaga, dahan-dahan natin talagang mag-transition tayo doon sa tinatawag na Stability and Support Operations and later on, mag-shift na tayo sa Territorial Defense Operations. Ayan. So, congratulations sa ating lahat ng mga tropa doon sa magandang accomplishments natin sa mga dating armed conflict affected areas. At nakita ninyo dahil sa na-appreciate ng ating mga mambabatas, ng ating mga kapwa na mga lingkod bayan na nasa gobyerno, ay binibigyan tayo ng isang form of reward, ang dagdagan ang ating mess allowance. Maraming salamat at sa mga sumusuporta sa akin, mabuhay kayo lahat. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon. At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share ninyo. No? I-share ninyo, i-subscribe ninyo, at makipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.